Hello guys, welcome back for another free time vlog. So for today's video is another white emotes. Ang topic natin for today is medyo trending kasi yung news na may impeach si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte. Ngayon ang pag-uusapan natin is yung mga past presidents na nagkaroon din ng impeachment complaint. Kung ano yung mga nangyari no. Yun lang. So, yun nga, ma-impeach si Sara. Ang sabi ni Senate President, nasa Senate na. So, pag-uusapan na ng Senate kung anong gagawin. Ang sabi ni Escudero, Senator Escudero, which is the Senate President. Ang sabi niya is di ko lang kung June 30 or July 30 ang balak nilang gawin yung impeachment. So, ang daming issue kasi ang gusto ng Congress at saka yung mga, alam mo na, yung mga ayaw kay Sara, ang gusto nila is ma-impeach na siya as soon as possible. Kaso naka-break yung Senate ngayon, yung Congress naka-break ngayon. So, ayaw pansinin ni Escudero kasi nga parang special treatment. Hindi naman special treatment kasi negative ang impeachment no? Pero special, yung word na special. So ayaw nilang gawing special yung pag-impeach o paggawa ng hearing para kay Sara. Hindi nila minamadali, pero yung Congress pinupush sila na madali yun. Dahil nga sa batas daw meron nakalagay na fourth read, which is immediately ang meaning. Ang excuse ni Escudero is kinontra na daw yun ni Miriam Defensor Santiago nung nagkaroon ng kaso si Corona, Chief Justice Corona. Sinabi ni Miriam Defensor Santiago is kailangan munang pag-usapan ng Senate. Kasi ang gusto nilang mangyari noon is kukunin lahat ng mga documents, mga proof para maumpisahan kagad yung impeachment trial. Kaya ang problema, ang nasa loob-looban ni Miriam, kapag kasi nalagay na sa, kunyari, in-implement nila yon, sinundan nila yung fourth read na immediate impeachment, ang mangyayari sa lahat ng mga mangyayari impeachment, magagamit na yon para minadali parati. Kaya tutol si Miriam Defensor dahil kapag nalagay na sa record yun, tuloy-tuloy na lahat na ng mga impeachment din na gagawin fourth read na. So pinigilan nila yon, nag-usapan muna para bago talaga in-impeach si Corona. So yun ang ginamit na dahilan ni isa sa mga ginamit na dahilan ni Escudero na hindi siya pwedeng lagitan yung forward ng fourth read sa batas. Kaya ayun, nag-schedule na lang sila July 30 yata nilang kakamali. Anyway, let's proceed. Gaya na ng sabi ko, pag-uusapan natin is presidents at saka yung mga impeachment complaints nila nung termino pa nila. So let's start with, hindi lahat guys let's start with Joseph Estrada. Before Joseph Estrada, meron din mga impeachment yung mga dati presidente. Pero we will start it with Joseph Estrada na lang. So si Joseph Estrada, naging president natin siya, nagkaroon siya ng issue sa plunder at bribery noong panahon niya. So allegedly, meron siya nakuwang 545 million na sa illegal gambling payoffs din. So yun yung mga naging rason kung bakit siya na-impeach. Tapos meron din siya misuse government funds, particularly 130 million from tobacco excise taxes. So yun yung mga reason kung bakit siya in-impeach. Ang nangyari nun is dumaan yung complaint sa Congress, which is the usual process, and then in-approve nila, and then dinala sa Senate. Actually, hindi siya natanggal by impeachment. Ang result ng impeachment na yon is pumabor sa kanya. Ibig sabihin, hindi talaga siya tinanggal for impeachment. Hindi siya impeachable, parang gano'n. Bakit nangyari yun? Meron kasing three possible reason kung bakit ka mawawala sa trabaho pag national government elected ka. So unang-una is delikadesa.
which is malabong-malabo dito sa Pinas, hindi uso yung delikadesa dito. Yung mga na-hire, pwede yung, meron mga na-hire na nag-resign lang, delikadesa meron nila. Pero sa mga naupo, meron delikadesa lang yata nangyari is, sa history natin is Zubiri. Nanalo siya ng Senate, I think 2007 yun, nanalo siya ng senator ng tumakbo siya. Kaso, nagkaroon ng issue dahil meron daw dayaan dun sa electoral process nila. So, ang nangyari, nag-resign na lang siya. So, yung delikadesa niya, para daw wala na ng issue at para hindi na rin daw madamay pa yung Senado sa issue, nag-resign na lang siya mismo nag-resign. Bukod doon, wala nang iba. Wala nang ibang delikadesa nangyari. Okay? Yun yung unang possible reason kung bakit natanggal sa office yung mga na-elect natin. And then, the other one is by impeachment. Yung natural process ng impeachment. Dadaan sa ipagpapafile ng complaint kung sino ng grupo yan. And then, dadaan sa Congress pag-uusapan kung dapat bang impeach o hindi. And then, after sa Congress, dadalhin sa Senado para i-trial yung masasaklalo yung government official. So, that's number 2, impeachment. And then number 3, people power, which is, yun ang nangyari kay Joseph Estrada. Hindi siya natanggal sa impeachment, nagkaroon lang ng people power. Kaya siya napababa sa position niya bilang president. So, kiniklaim ni Joseph Estrada noon, hindi siya nag-resign. Kumbaga parang force siyang tinanggal dahil sa people power. Pero parang gano'n na rin yun kasi pinilit siyang umalis. So yun ang unang presidente na, hindi. Yun ang, si Joseph Estrada, unang sample natin ng natanggal by people power revolution. Hindi siya impeachment. And then next, si Gloria Macapagal-Arroyo, yung sumunod kay Joseph Estrada. Ang mga allegations niya is election fraud. Ito yung sinasabi ko, 2004 pala to, 2004 elections. Nagkaroon ng election fraud, yung Milo Garcia scandal. And then, meron din siyang corruption sa NDNZP deal with China. And then, yung pangatlo is human rights violation including extrajudicial killings during her term. So, parang Duterte rin siya. So, yung tatlo yung mga reason ng impeachment niya. So, meron siyang 4 na impeachment complaint na final. Merong 4 na complaint na final sa kanya. Ayun, dumaan sa Congress yung 4 na impeachment complaint niya. Kaso, na-revoke ko. Tama ba yung revoke na word? Hindi ko lang. Basta hindi siya in-approve ng Congress. Ayun, so hindi natuloy yung impeachment niya dahil hindi nga pinayagan ng House of Representatives. Pero nung natapos na yung term niya, nakulong siya for having electoral sabotage. So nakulong ilang years din siya nakulong. 2011 yata nakulong siya, tapos 2016 nung na-acquit siya. Tapos next natin is si Benigno Aquino III, which is si Noynoy Aquino, si Pinoy. So, ang mga allegations sa kanya is Disbursement Acceleration Program, yung DAP or PDAP. Allegedly misused billions in public funds. So, yun yung isang allegation. Second is Mama Sapano clash, yung namatay lahat ng mga sandalo, pinapunta rin doon sa Mama Sapano place sa Mindanao. Ay, sa Visayas siya tayo nung Mindanao. Hindi ako nagkakamali. Yun, ang claim nila doon is negligence daw ni Noynoy Aquino yun. Kasi siya yung chief of command. So, nagkamali sila ng parang instruction. Dapat yata hindi na pinatuloy. Kasi, ang nangyari is parang ambush ang nangyari. So, na-ambush yung mga sundalo. Namatay sila lahat. So, ang sisi is, syempre, basta commander. Yun na lang. So, nagkaroon din siya ng impeachment complaint noong 2014 at 2015. Marami iba't ibang impeachment complaint din. Pero, ang sabi ng House of Representatives, lack of merit.
ibig sabihin parang kulang sa substance yung kasong pinafile sa kanya para mag-push yung impeachment. So wala rin nangyari. And then syempre yung si Rodrigo Duterte, yan, baka akala nyo wala siyang impeachment complaint. Meron din po. So mga allegations sa kanya is crimes against humanity due to drug war, which is thousands din yung namatay. And then allegedly hidden wealth, 2.2 billion. I think yung nag-file nito si Trillanes, kung di ako nagkakamali. Then failure to defend Philippine sovereignty, which is yung issue sa West Philippine Sea. So nagkaroon siya ng impeachment complaint noong 2017 by Magdalo representative, yung si Gary, yung kasama ni Trillanes. Ito naman ang nangyari, dinismiss din ng House of Representative yung mga complaints. Pero yung mga representative kasi ng Congress noon is allies ni Duterte. So control na control yung Congress noon. Pro sila lahat pro Duterte sila. Actually pati Senate yata pro Duterte din. So wala nangyari doon sa impeachment. Ayun. So syempre si Bongbong ngayon currently hindi ko alam kung meron siyang impeachment complaint so far. I'm not sure, pero yung mga issue niya ngayon is PhilHealth. Nagkaroon ng issue sa PhilHealth, yung transfer of funds. And then big issue siya ngayon. I'm not sure kung meron mag-file ng impeachment complaint sa kanya. Pero like I've said, gaya nung kay term ni Duterte, ngayon kasi yung Congress, yung buong Congress kasama yung House of Representatives at saka yung Senate, medyo pro lahat yung mga yan, pro president na sila. Parang kasi ang batas, ang ang government natin dito sa Pilipinas nahati sa tatlo. Pantay-pantay yung mga tatlong yan. So yan yung judicial, yan yung mga judges. And then yung pangalawa is legislative, which is Senate at saka Congress. And then we got of course yung executive, which is yung president at saka yung mga lupong niya sa bayan. Yung nangyari kay Duterte hanggang ngayon, medyo yung Senate kasi hawak ng sumusunod sa executive. Hindi, parang nawala na yung check and balance yung tatlo. Sumusunod na lang sila sa executive. Mga pro-pro na sila. Parang yung kay Duterte naman hawak niya yung dalawa. Yung judicial at saka yung legislative, hawak niya yung dalawang dun sa tatlo. So nasusunod siya doon. Ngayon ang hawak lang yata ni kung di ako nagkakamali, ang hawak lang ni president ngayon is yung Congress lang at saka yung Senate. Yung judicial pa rin sila, pro Duterte pa rin sila. Kaya medyo nagkakaroon ng issue dahil ang complaint na dun sa PhilHealth nandun sa sa judicial sa judicial ngayon. So I'm not sure kung paano sila mag-file ng impeachment. Kung mag-file na sila ng impeachment. So kung papansinin nyo, dun sa apat pa lang na yun, like Joseph Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo, Duterte. Dun sa apat na yun, hindi kasama yung ngayon, yung president natin ngayon. Meron silang mga impeachment complaints, pero walang nangyari. Yung pinakamalaking possible reason lang is yung government natin. Alam niyo, ang politika, may halong politika, may pinapanigan sila. Hindi sila pro-Filipino, hindi sila para sa masa. Kaya nangyayari gano'n. Or pwede rin naman talaga na yung mga complaint is kulang sa information or documents or proof, evidence para matuloy yung mga kaso nila. So, ayun. Kaya sana pag sa darating na halalan, maging maayos yung pagboto natin, punuin natin ang mabuti. Lalo-lalo na yung sa Senate at saka yung sa Congress, hindi tayo pwede mapupo kung sino-sino lang. Mas maganda sana yung may experience na sa batas. Marunong na gumawa ng batas at meron ng experience sa pagkakaintindi na sa batas. Hindi po pwede yung siyempre walang alam sa batas tapos silang iuupo natin. Naintindihan ko naman yung part na
naiintindihan ko naman yung part na pwede naman silang i-trade dahil nangyari kay Congo at saka kay Bato, di ba? Kaso ang problema kasi, kapag nandun na sila, even if trained sila, wala silang masabi, wala silang masagot na tama. Kasi nga, bago lang sila, mag-a-adjust pa sila. So, i-consider pa natin yung, ano nila, yung ilang taon ba, ilang months ba, bago sila matuto. Unlike kapag marunong na mismo sa paggawa ng batas, marunong na mismo sa, meron na experience mismo sa mga batas, hindi na kailangan kasi alam na nila kagad kung anong gagawin nila, di ba? Doon pa lang sa pag-start nila, pag-upo nila doon sa sa Senado or sa Congress, alam na nila kung anong gagawin nila. Tapos meron na rin silang nakalinyang mga batas na gusto nilang ipatupad or isa batas, di ba? Meron naka-ready na yung mga nila, yung mga projects nila, yung batas na gusto nilang i-approve. So yun, hopefully magbago yung isip natin, maging tama yung pagboto natin sa susunod. Kasi tayo rin naman yung dehado pagka mali yung mga binoboto. Yun, hanggang dito na lang yung vlog guys. I'm planning on creating vlogs pa in YT modes. At saka ano pa ba? Basta ang ano ko ngayon, target ko today is makagawa ng 4 ulit na videos para makapag-upload ako. Meron akong special for Lenten. Gagawin ko na siya ngayon pero i-upload ko siya sa Holy Week pa. So next month pa yun. Yan guys, thank you so much for watching. Bye!